What is up guys? It's Galactic Shark, malapit na maging hindi full-time content creator. And my name is Chairman D, negosyante pa rin hanggang ngayon. Anong week na natin? Holy. Anong week na? Week 10? 10 na? 10. Week Uy, 10. week 10 na! Week 10. Let's go! Pero before mag-start ng 10, lahat... 11. Sorry, pinilit. Pababa! Hindi. Before ang lahat, gusto lang kitang kamustahin. Kasi baka mamaya umiyak ka na hindi ka kinakamusta eh. Hindi mo kami ginamusta. Natakot ako. Sorry. Wait, para sagutin ko yan, no? Actually, tuwing kinakamusta ko, lagi ko sagot okay lang. Even if, kahit hindi naman. daming challenges, daming problema. Oo nga, no? Totoo. Totoo Pero yun. lagi. I mean, kahit ang dami ko nakwento sa'yo, lagi ko pa rin sagot naman is okay lang. Kasi I think, nakakahinga pa rin naman, nakakakain pa rin naman. That's true. Madaming problema, pero we're still here. So, okay lang. Ikaw? Okay lang. Hindi, pero oo, ganun. Stress na ako sa kotse ko, ha. Ayun na, old car pala gusto mo, ha. Feeling ko kasi na-jinx dahil niyabang ko, eh. Dapat hindi ko niyayabang, eh. Sabi ko, ay, ano yan, pangit man yung labas, dami mang gasgas, pero all good under the hood. Sariwa, di ba? Sariwa? Puta kina. Ngayon, hindi na rin. Sabi ng kotse, sabi ni Tracy, tangina mo, ha. Anong all good, sariwa, Hindi, wala. I'll show you my age. Stress ako. Sobrang stress ako sa kotse na yan. Kasi, naayos na siya kagabi. Ilang beses ka nang nagpataw sa akin? 2. In the same month. Imagine yun. 2 beses nagpataw. In a span of 1 month. Ano lang, 3 weeks actually. 3 weeks ago yung last. Paano ba bang magpangatlo pa? Tignan natin. Ewan ko. Anyway, yung episode, kaya ganun din yung mga pinag-uusapan namin. Kasi yung episode na to is about how do you deal with things that you cannot control. Kasi sobrang dami na dadating sa buhay mo na tatampal-tampaling ka talaga ng katotohanan ng universe para kang pagsasakloban ng langit at lupa. Pero minsan wala talaga tayong choice, wala tayong magagawa. Ganun talaga, it is what it is. And how do we deal with that shit? Come to think of it, yung age din natin actually, ito yung parang pinaka-welcoming nung problems. Hindi ko sabi walang problema yung 20s, ha. Pero yan kasi medyo aral pa. Yung Parang pa ito yung kasi maghanap ng trabaho. Pero andito na yung ito yung totoong problema. reality. Ito Pero yung time na before tayo mag-umpisa, gusto kong nakita nyo itong red box na yan. Pwedeng andyan yung brand name nyo. Itong kawan to, napulot lang namin to, pero wala talagang laman yan. Ngayon, kung gusto niyo ng product placement, ayan o. Ganyan o, may space o. Ayan o, buksan mo na nga. Kain na tayo. May laman talaga to. May laman talaga to eh. Ador's Bake Shop. Napakasarap. Baka naman. Ha? Feeling ko taga Marikina yan eh. Yung Feeling ko mayari. taga Marikina, oo. How do you deal with things that you cannot control? Like, syempre, lahat naman siguro tayo may mga kanya-kanyang mga pinagdadaanan, kanya-kanyang struggles, kanya-kanyang pressures, kanya-kanyang problema. Ayun. Sa family, trabaho. Pero alam mo, mostly tingin ko family. Hindi ko sabihin problema yung pamilya. Pero, minsan. Pero let's say, medical bills. Ayoko sanang... Simulan ko na lang, no? Yeah. One, si kuya. May pinagdaan ng health challenges. Challenge. Speechless eh. Pero kakayanin. Tapos, meron kami dyan yung we sold our Ford Everest kasi ang plano pang-upgrade or magpapalit ng sasakyan. PYD rin. Nangyari, si Mark Kenneth Mendoza, taga San Roque, scammer. Gusto kong sabihin yung pangalan na nasa barangay naman tayo, naghihiring na hindi pumupunta, assume balance, fault din namin, nagtiwala kami. Ayun, tinakbuhan kami. Technically, carnapping siya. Nasa kanya na yung kotse, di ba? Papunta na tayo doon. Mark Kenneth Mendoza, fuck you.
Alam mo kung sino yung mayaman? Mayaman siya. Talaga? Mayaman, yeah. Mayaman siya. Dito siya nakatira sa San Roque, mga mayayamang subdivision dito. Hmm. Tapos, yung family business nila, yung mga billboards, gano'n. Hmm. Pero scammer. Tapos meron yung sa bahay nga na one, yung ahente. Binayaran namin yung ahente, parang tagalakad. Siya yung Parang mag-aasikaso. taga-benta, Yeah, gano'n. siya yung mag-asikaso ng pag-ibig, which is nagawa naman. Pero yung part ng Manila Water, pagka-transfer ng pangalan, pagka-transfer Hmm. nung Meralco Manila Water, pagpapalis nung nakatira, hindi nagawa. So, wala kaming choice. Kami yung gumastos ngayon sa lawyer. Pero bayad yan. That's 500,000. Pera nga sa kanya. Hindi niya nagawa yung role niya. So, ngayon, gumagastos kami sa lawyer ngayon para sa pagpapaalis. Na which is recently, Mm. natalo. Pero okay lang yan. Ano na, setback lang yan. Minor setback. Naayos na yan. Wait lang. Pero, So ito, para lang sa mga hindi nakaka-relate kasi parang biglang dive in. sorry. Ano, bumili sila Daniel ng bahay through pag-ibig. Pag-ibig, for close. Tapos may nakatira, andun pa rin nakatira yung dating owner. Nung pa rin yung dating owner, ayaw umalis. Eh, nabayaran yun eh, di ba? Ah. Pero ayaw pa rin umalis. Yun yung problema. Pero yun, minor setback lang sa pagpapaalis. Pero medyo masakit lang yung part na binayaran na namin yung mag-aasikaso at lahat-lahat. Tapos hindi niya ginagawa. So parang doble payment pag ginawa Oo. namin. Right now, ang running namin dun sa lawyers, 3 to 4. Hmm? Kasi yun nga, pinakabigat actually yung kay kuya. So, all prayers. Before pa nun, meron kami, nabanggit namin isang beses, di ba sa episode kay ate, Mm. si Pauline, she went through therapy, tawag doon, chemo, talagang stage 4 cancer. Hindi medyo, talagang, ang sabi sa amin ng doktor, prayers na lang. Mm. Okay lang kami. We will Prevail. prevail. Yung mga bagay na hindi natin wala tayong magawa eh. Oo. So, Literal na. the only choice, lagi natin sinasabi sa lahat ng episode natin halos, the only option we have is to keep moving forward. Oo. Ayun, yun sa akin. Ang ganda na start na episode natin, no? Sobrang magra-rant talaga kami dito sa Mm. episode na to. Ano eh, part talaga ng buhay na maraming pagdadaanan na ganyan. At kailangan pag-usapan natin yung mga ganyan. And gusto mong makisama sa aming PT party. Woo! Pero promise naman, despite yung mga sasabing negativities or problems pala, not necessarily negativities, is marinig nyo rin naman kung paano kami, How do we deal with it? yeah, how do we not give up? How do we fight? Oo. Ganun eh, palabang kami. Kaya feeling Mm. ko, yung sabi ko last time, parang, siguro dahil porke alam nilang palaban tong pamilyang to, sige, batuhan pa natin ng Batuhan mo lang ng challenges. batuhan. Kaya naman nila eh. Kaya nyo pala. O sige, batuhan pa. Meron pa yung, hindi ko masyado pwede bigyan detail nun. Yung sa accident na may nabangga kaming tao na hindi namin dapat mabangga. It was an honest mistake. Mm. Pero, dahil sa galit lang sa amin is hiningan kami ng 200. It's either we pay 200, hindi, actually kahit mag 200 kami is guguluhin pa rin kami. Pero na-settle naman yon na wala na yung part na guguluhin kami or aabalahin kami, pero nagbayad pa rin kami ng 200. 207. Aray mo. Kada labas ko ng problema, kakain ako dito. Kasi alam mo, sobrang ganda stress reliever ng kain eh. Totoo yan. Kaya lumalaki ako eh. Yun, ako ang Yeah. How are you? pinaka nasa stress ako right now. Bukod sa kotse, kasi tanginang kotse yan. Kasi nga 'di ba full-time content creator ako. Like gets naman na sa TikTok is wala naman talagang kita sa TikTok. Like on the app itself, wala naman talaga. Pero It's where you build your name. it's where you build your audience, it's where you build your numbers. Yung account ko na 480k na ban. Baka nga kalahati na yun ngayon kung di na ban eh. Feeling ko, Oo, baka 500 na siya. baka nag-celebrate dapat tayo ngayon dito Ng ng 500k. 500K. Ayun, nawala siya. And medyo mahirap kasi, like usually kasi marami diyang mga nasa brands, mga nagtatrabaho sa brands, mga nagtatrabaho sa agency na all they look at is numbers, not the value. So minsan
hindi nila tinitingnan yung quality of content. Tinitingnan lang nila is yung numbers. Numbers. Which is, feeling ko very subjective yan eh. Kasi depende yan sa niche, depende yan sa audience, depende yan sa kung sino man nare-reach mo. Kasi merong mga tao na, may mga creators na sobrang laki nga ng following. Like mga, sabihin natin mga 2 million, 3 million. Pero for some reason, parang walang engagement or hindi nila kaya mag-convert ng mga products into sales. Literal na people just love watching them. Pero And also yung market nila yung is pang market, medyo oo, depende rin kasi yan sa market. Kung sino ba yung mga nanonood sa'yo. Ano ba yung demographic na nanonood sa'yo. Yung nanonood ba sa'yo is yung mga like masa. Yung mga nanonood ba sa'yo is like yung merong buying power. Ganyan. So, depende yun. So minsan, yung mga brands, they just look at the numbers, pero they don't look at the whole picture. Ganun. Kumbaga, sobrang laki factor ng numbers, pero kasi sometimes it's not about numbers, it's about the quality, it's about the audience mismo. Ano ba ang nire-reach mo na audience? Kasi for example, nagbebenta ka ng isang luxury brand. Kunwari, isang luxury brand nag-reach out sa'yo. Nag-reach out sa'yo, ang dami mong followers. O, sabihin natin, 5 million yung followers mo. Pero yung followers mo is very masa. Hindi ka talaga ma-convert hindi tayo ng nag-ano dito. We're purely reality lang to. mm, Hindi tayo nagmamaliit dito or ng mga mata pobre. Pero yun nga. data lang, data. Oo. Paano ka magbebenta ng isang luxury brand? Puro disclaimers, Daniel. Diba? Minsan, you have to really pick the right creator for your brand. Not just because of numbers. Kasi minsan, ang audience mo is wala naman talagang buying power dun sa product na binibenta mo. Kahit na ba sabihin mong sobrang laki ng engagement, wala ka pa rin mako-convert. Like, oo, gets na, okay, you gain notoriety, you gain numbers, you gain clicks and views and engagement. Pero, wala lang. Siguro mas maganda na the brands choose wisely kung sino ba yung target audience nila, hindi lang just because of numbers. So, bigyan ng example. Ito, miniisip ako nang wala tayong makapakan tao. Imagine mo, yung brand na kailangan mo or yung product mo is about gaming laptops. Tapos kukunin mo si Miss Rachel. Ang laki ng reach niya. Oo, pero sino bang nanonood? Puta, mga baby. Makakabili ba ng laptop si mga baby? Parang ganon. Hindi siya, it's not just about the numbers niya. Yung sabi mo nga, buying power. 10,000 nga lang followers mo, pero lahat naman sila Lahat bumibili. mga invested sa tech. Easy. Oo, di ba? Kahit sabihin mong, sabihin mo 10,000 lang followers mo. Pero lahat sila merong loyalty sa'yo. Lahat sila meron silang like literal na kahit anong gawin mo, kahit anong bibilin dahil nga ikaw yun. Pero hindi mo na banggit. So ngayon, paano ka naapektuhan? Ang hirap kasi nga full-time ako, di ba? So kailangan ko mag-hustle. Kailangan ko mag-hustle na mag-churn out ng content. And dahil wala yung malaki kong page, parang ang hirap i-justify na maningil ng malaking rate. Malaking factor yung numbers, pero it's not really about the numbers. It's about the value you can give. Kaso nga lang, reality lang na lalo na yung mga tao na hindi naman talaga sa social media. Hindi naman lahat ng brands bihasa sa social media. So, titingnan talaga nila yung numbers. Marami mong followers to. Ganun. Naapektuhan din ako, syempre nawala. So, nag-start ako ng bagong TikTok. Ganun. Well, nakagain naman siya agad ng mga 1,500. Pero, it's not the same. Like, nakukuha ko pa rin, like, same views. Literal, yung gumagawa ko ng content, same views siya. Like, umaabot ng 70K, 80K. Yung views. Talaga? Same views ng mga ginagawa ko dati. Pero, minsan, hindi mo pa rin ma-justify dahil nga yung follower count. Feeling ko rin. So, for example, no, second account mo na, tapos may nakita yung video mo, hindi nila alam na bago account to. So, pinapanood lang nila nang hindi nila na-check na, ay, hindi pala ako naka-follow sa second account na to. Pwede. Akala nila, yun pa rin yung
dati. Gano'n. I'm sure hindi naman kasi lahat din updated na Oo. parang, Kasi kahit naman tayo minsan nagko-follow pa ba tayo? oh, 'Di ba kahit ako nagko-consume ako parang funny, scroll, 'di ba? Dati kasi big thing na mag-follow. Ngayon parang hindi na. Ano naman, in a way, parang medyo nag-ano naman, medyo nag-shift naman yung social media from following to engagement. Pero kasi hindi pa din eh. Yun nga eh, hindi lahat ng tao alam yun. Hindi lahat ng brands alam yun. So yun yung yun mahirap. yan, yun, sabi mo nga, parang hindi natin masisilan kasi basically yung numbers mo is yun yung parang pinaka front cover mo eh. Mm. It doesn't define the whole content of the book, but it's the first thing Pero they'll ang see. gandang cover. Oo. Number one. Yun yung number one struggle ko. So, right now, hindi ko alam. Nagtatry ako maghanap ng work. Night shift sana para maka-attend pa rin ako mga events, ganyan. Ang hirap pala maghanap ng work ngayon. Mahirap pala maghanap ng work. Hindi katulad yung dati na nalala ko dati, pag call center, one day process, punta ka lang doon. Mag-apply ka. Maya-maya, pina-final interview ka na. Start ka na Monday. Di ba? Dati ganun eh. Hindi, pero kasi hanggang ngayon naman. Pero yung dito ko mga kasi, Work from, BPO. yeah. Hanap natin, parehas kami ni Shark ngayon, naghanap ng VA, freelancing work job, whatever you wanna call it. Ayan, mahirap siya. Especially, hindi ko sabing mas magaling yan, mas mahirap for you kasi wala kang ano eh, tawag dito, Long VA parang sa experience. resume mo, wala kang mapakitang experience sa pag-VA, which is challenging, extra challenging compared sa akin. Gusto ko Pero nga yung sa sana, akin yan, ano eh. less challenging dapat, pero ito, hirap pa rin. Ano nga eh, gusto ko nga parang, kunwari di ba mag-a-apply, tapos parang, interview nyo lang ako, promise. Interview nyo lang. Wala, hindi, parang, hindi ko alam kung dahil at face value, hindi ko alam kung frowned upon ba yung content creator sa resume. O kailangan bang palitan ko siya na web publishing services. Hindi ko alam. Pero hindi ko sure kung frowned upon ba. Dahil wala talaga nag-reply sa lahat ng napayan ko. Like 1 week na. Nakalagay ba dun sa ano, like, yung profile mo, Content creator. Kasi like, ilang followers, although I'm sure yung sa TikTok mo, hindi mo malagay yung followers mo doon. Pero let's say, Facebook, nilagay mo rin ba doon? nakalagay, kasi syempre, yung mga lahat ng mga work, technically work yun eh. So, nilagay ko siya. Which is, hindi ko alam kung detractor ba siya or, Hindi ko masabi. di ba? Hindi ko rin sure eh. Na Dapat ba curious, hindi ko siya ilagay? na-curious tuloy ako kung ano, dapat ba ilagay mo o hindi. Pero hindi ko talaga alam since Di ba? hindi ko na-experience Hindi yan. ko alam kung if ba ang ang mga employers sa ganon. Pero nilagay ko siya dahil technically yun yung work ko. Tapos may nakikita man tayong work. Pero tulad yun ang pag-usapan natin last time din, yung sa trabaho, Super nilolowball naman. sobrang lowball talaga. Which is dahil nga rin dun sa mga ibang naghahanap ng trabaho na nagpapa-lowball din. Oo. So naset yung parang expectation na Pinoy, pwede natin tong offeran ng gantong amount lang. May Oo, kakagat niyan. may kakagat yan. Merong kakagat niyan. Sobrang dami kong events this week. Tapos, sobrang na-humble ako. Dahil sobrang out of touch ko na pala na lagi ako nagsasakyan at lagi ako nag-grab at nagsa-soft commute instead of mag-hard commute. Nag-hard commute ako. Nagpunta ako Makati kasi sabi ko, Makati, shit, ang Makati, ang mahal ng grab papunta doon. Sabi ko, try kong... Wait lang. Alam ko yung soft and hard commute, pero I'm sure merong ibang mga titos na okay. So, soft commute is merong app like app, Grab, Angkas. Yun ang soft commute. basically, yung mga isang para, isang sakay, tas doon ka na sa mismong drop-off mo. From pick up to drop-off, gano'n na kagad siya. Hard commute is like magdi-jeep ka, tas MRT, LRT. tricycle. Yan ang hard May commute. FX pa ba ngayon? Meron pa ata. Meron pa ba? Meron pa. Di Okay, ba? yun. Takina sobrang UV. out, naramdaman ko na sobrang out of touch ko nung nag-MRT, LRT ako. Kasi, sobrang natuwa ako nung sumakay ako kasi alam mo, from Marikina hanggang Glorieta, ang nagastos ko lang 23 pesos.
Dahil nag-LRT, MRT ako. Hindi kami privileged nagko-commute kami dati. Oo, pero I mean, yung usual lang siyempre lumaki ka medyo nagkatrabaho, nakaipon, nagsasakyan, nasanay, ta's nag-commute, "Oh shit, ano 'to?" oo, sobrang like taon since nung last time na nag-MRT, LRT ako. Tas nagulat ako sa ina-expect ko like at least magdodoble yung pamasahe ng LRT, MRT. Pero kasi ganun pa rin eh. Like simula nung high school tayo, ganyan na yun eh, 10, 12. Yun, ganun na ang presyo niya nung high school tayo. 10, 12 lang yung mga single trip. Ganun, 10, 12. Buti ko, ang nagastos ko lang is 23 pesos. From LRT Marikina hanggang Cubao, 13 pesos. MRT Cubao hanggang MRT Ayala, 10 pesos. Which is hindi ko magets dahil mas onting stations yung LRT2. Tapos yung MRT, Cubao hanggang Makati, sobrang dami stations pero 10 lang, mas mura pa. Ay, ano nga pala, gusto ko i-commend yung MRT kasi may GCash na. May GCash na sa Ah, MRT. Tatap mo lang yung phone mo or merong QR. Putik, ang galing. Dati, hindi mo ako mapag-LRT, MRT kasi wala akong cash lagi eh. Ngayon, pwede ka nang mag-cashless. kokontrahin ko yung sinabi mo. Good for you, pero sa totoo lang napag-iwanan na kayo ng Ah, sobra. well, totoo. Baka pwedeng medyo Ito, improve pa. pakibilis-bilisan. Oo, pakibilis-bilisan. Ba't ba ako We're tuwan-tuwa sa not bare we're minimum? not asking for super high-tech. Super high-tech, no? Mm, Hindi kami naghihingi ng sobrang high-tech na features, pero Diyos ko, sobrang pag-iwanan. true. Kaya mga Pinoy tuwan-tuwa sa bare minimum eh kasi sobrang eh. Sorry. Kasi sobrang napagkaitan ng mga Pinoy kaya tuwan-tuwa sa bare minimum. Tingnan mo, tuwan-tuwa ako sa cashless ng ng MRT. Alam ba nung lumabas pa yan, parang may delay pa yung, Ah, parang may 2 seconds, 3 seconds sa akin, parang nalabas, parang yabang, ano. Padaanin mo yung phone mo, hindi mo na kailangang i-hold doon yung phone mo. Sobrang sobrang ganun lang. malayo Oh. eh. Punk! Nung first time na nilaunch yun, medyo may mabagal pa yung pagbasa. Pero Actually, ayun, ngayon pa rin naman. Kasi ano mo pa din ganun, no? Kasi like, kahit yung mga GCash na QR codes, di ba? oo, ang Dito, pangit sa atin. oo, like, hindi ko alam if it's a signal problem or kung ano mang problem. Pero dito, pag babasahin yung QR code, putik, ang tagal bago Yun ang sa, kwento ko sa'yo, di ba? Ang bilis lahat. Ultimo yung mga street vendor, may, ano mm, sila, may tawag ito, scanner for QR. ano sa Japan yung tawag? Ah, Japan sa China? Yung, Meron silang parang meron silang yung parang GCash nila. Blue, di ba? Meron nun sa mga Alphamart sa Pasay. Merong tumatanggap ng ganun kasi sobrang daming Chinese dun. Basta, Alipay. ayun, meron silang Ayan, Alipay. color blue. Ayun, meron silang Alipay. Pero yan, thank you Pero yun, LRT. Pero struggle baka din yun. pwedeng medyo sabay tayo Medyo, ng onte. Hindi totoo. naman too much yung hinihingi. Paano sasabay yung mga gobyerno na, the worst government! Hindi! Hindi mo kami ginumusta! Don't get me started. Don't get me started on the government. Hindi naman sa ayaw namin magsalita, pero Ay. anyway, Anong masasabi mo sa mga DDS? hindi. Hindi, layo muna tayo dun. Okay, okay. Anong masasabi mo sa mga tao na merong toxic positivity? Kasi usually, di ba, kunwari, meron ka pinagdadaanan. Pinagdadaanan ka, sobrang malubhan ang dinadaanan mo. Tapos, sasabihin sa'yo, hindi, maging positive ka lang. Magiging okay din lahat. Hindi ka okay. Anong, Kontra kasi ako dun sa, ayun nga, toxic positivity. It doesn't really help. Ano siya, band-aid solution. Sige, oo. Temporarily, baka na-encourage mo yung taong binibigyan mo na advice, your friend, but it's just very temporary. Baka mag-set pa siya ng wrong expectation, isipin niya maging okay lahat. Pero, again, sad to say, pero may mga tao nawawala sa mundo nang hindi nakakaramdam ng ginhawa after everything they've worked for, after every good deed they did. Hindi, it's not like that. May mga tao na drug dealer, sex trafficking yung negosyo, pero namamatay sila ng peaceful. merong mga tao na maraming pinatay, mga mga Oo, ganun mga talaga. maraming mga pinatay. Nakulong naman nasa ibang bansa. Dinala na siya Oo. doon. Pero hindi alam, baka
Hirap ba siya tulad nung paghihirap? Oo, hindi rin natin alam. Tanggalin mo natin yung politika dun, pero hindi naman siya naghirap tulad nung iba na Mm. mga jeepney drivers, iba yung pagkakakulong nila dun, 'di ba? Iba yung Oo. hirap pa rin nila. Hindi yung lagi niyang sinasabi na parang, "Tiyaga ka lang, babalik din sa'yo yung good karma." Or isipin mo naman yung para sa iba, hindi, makakatikim din yun ng karma nila, hindi gano'n. Oo, sad to say, reality is a bitch. Ang gulo ay buhay, Ah, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim, hindi, hindi. minsan yung iba nasa ilalim lang, may iba minsan sa ibabaw lang talaga. Minsan ano talaga, the system just fucks you up, gano'n. And it's not really, you're not really being empathetic kapag sinabi mong okay lang yan. Mm. One good example na sobrang kaya sobrang ayoko ng toxic positive, 'di ba nasunugan kami? Tangina, sunugan kami as in literal na walang natira. Ang natira lang sa'kin kung ano lang suot ko, gano'n. Like na-appreciate ko yung concern, like I get it. Like gets ko, concerned ka, gets ko na gusto mong iparamdam sa'kin na, nandito ako for you, ganyan. Pero sobrang nato-toxican ako dun sa parang ang importante don't get me started. Ayun yung pinakaayoko. Yun yung pinakaayoko. 'Di ba nasunugan kami. Sasabihin, ang importante buhay kayong Buhay ka na, lahat. kakasama kayo. Mga putang ina mo. Pero gusto ko magbuhat bangko kasi pagkakaalala ko, wala akong sinabi sa inyo. Mm. Which Kasi is mas na-appreciate ko yung ganun. ang alam kong ginawa ko lang nun is tinanong ko kung anong parang kailangan niyo or anong matulong kasi alam kong walang magagawa yung, "Okey lang yan, Diyos, magiging okey din yan." Fuck no! Yun nga, hindi You mo just alam lost your, eh. parang kunyari, "Okay, I just lost my house." Paano mo sabihin sa'kin okey lang? Oo, paano 'di ba? Yun eh, kaya nung time na yun parang tangina, yun ang pinakaayoko na ang dami. Sobrang like gets ko na maraming concern, gets ko na thank you for thinking of me, okay. Pero sobrang na offend or parang naiinsulto ako na na sinasabihan ka na Balat sibuyas. hindi. Joke lang. Naiinsulto ako na parang, "Fuck you!" Gusto kong murahin na ng sinasabi na, "Ang importante buhay kayo." Tangina na wala kami ng bahay. Sa tingin mo ba okey kami? Like sa tingin mo kahit na buhay kami, sa tingin mo okey ka like I mean naging okey naman kami. Like alam mo yun? Pero it's a process. You don't tell someone who just lost their house na okey lang yan kahit na ganyan kasi fuck you. Pag may kilala ko namamatayan, hindi ko sinasabing magiging okey lang din yan. 'Di ba? Like kasi hindi mo alam yung nararamdaman nila, hindi mo naman na-experience, eh. Kung na-experience mo, sige fine, fair. Pero maraming mga tao na nabuhay, tumanda, namatay na never nasunugan, 'di ba? And I can honestly say na sobrang it changes you. Ewan, basta Ano yan, dapat pagka ganyan, word of advice or comfort doesn't really help. Tingin ko mas importante yung just be there. Tas mm, kausap lang, you don't really have to talk about what happened. I mean, kunyari kayo, mm, gusto niyong pag-usapan, go. Pero kung hindi, edi wag na lang pag-usapan tapos parang offer na lang kung anong mga tulong, kung anong kailangan niyo, ganito, ganyan. Or basta kung pag-usapan kung ano yung next step. Kung gustong pag-usapan, siyempre. Hindi man puwedeng kakasunog lang, oo, "Oh, anong plano?" mm, Breathe. oo. We're allowed to joke about it, not you. Tangina talaga, grabe. Sobrang nainis ako. Like gets ko, like alam mo yun, ang weird, eh. I mean para para kasi siyang sa iba siguro hindi mage-gets ng iba, kasi nga hindi nila na-experience. Pero medyo weird na parang, nagmamalasakit na nga lang. Pero mali, eh, mali. So, ano yun, choose your words wisely. Kasi minsan akala mo nako-comfort ka pero mas iba yung ano, Ah, napaparamdam mo. Anyway, ba't tayo hindi, yun nga, things we can't control. And we can't control shit like that. kasi kaya ko rin naisip pala yung sa ano, yung 'pag namatayan is yung kay daddy nun. Mm. So, my dad's dead. Kapit.
We lost him, ilang taon pa lang ba ako nun? UST? 2012. Like 19 mga years old. 19 years old ako namatay si daddy. 14 years ago. Although, wala akong maalalang scenario naman na nagsasabi sa akin ng okay lang yan. Pero from experience lang, if I could recall, hindi makakatulong yan sa taong namatay na okay lang yan, at least is in a better place. Siyempre, yun yung mga times na iisipin mo ba sa better place yun, ang nasa isip mo lang is sana kasama mo siya eh. Nagmo-mourn ka eh. Oo. Di ba? So, you don't, parang wag mong pangunahan yung tao. Okay nang may kausap, okay nang bisitahin mo lang ako, kamusta? Actually, kahit di mo ako kamustahin eh. Kasi kahit anong sabihin mong kamustahin, anong sabihin ko, okay lang. Okay lang, daddy lang naman. Hindi mo pwedeng sabihin ganun eh. Kasi, Pero parang will be forced to say na, okay naman. Pero we're not. oo, yun nga. Okay. Because I'm not okay. Hindi mo pwede sabihin na magiging I'm okay lang not yan. okay. Hindi ba yung lyrics nun? Not afraid. I'm not afraid. Mali. Sorry. Sorry. Sa mga nakikinig, sana nag-gets nyo. Hindi kami nagbibigay pa nga kami ng payo eh. Pero sana wala kayong masunugang kaibigan. Oo, di ba? Or Or sana hindi kayo, di ba? Oo. Dati, alam ko ganun yung sinasagot ko before eh. Parang sana hindi mo ma-experience kasi pag na-experience mo, tapos sinabihan ka ng, okay lang yan. Gusto kong sabihin No, na sana it's hindi not. kayo mamatayan. Pero imposible yun. Sorry. Unless mauna kayo. Yun lang yun eh. Pag-usapan natin yung yung anong pinagkaiba ng dealing with, ayoko sabihing failure eh. Dealing with things you can't control nung 20s ka tsaka ng 30s ka. Ano yung pinagkaiba niya? So nung 20s ka, you fail. Tapos nung 30s ka, you fail. Anong pinagkaiba ng dalawang yun? I think mas emotionally weak ako nung 20s. I think things more seriously. Let's say for example, heartbroken. Like parang pakiramdam ko yun na yung buong buhay ko. Well, Na parang that's true. Parang wala na. na-experience ko rin yun. Tingin ko naman siguro. And for example, ano pa ba? Pero yun, mas emotional ako if I fail sa mga bagay-bagay na. Unlike ngayon, parang ngayon, if I fail, sad, pero It is what it is. again, keep moving forward. Ganun. Parang ako, parang ganun na rin ako ngayon. Siguro it really comes with age at sa mga lahat ng mga pinagdadaanan mo na magiging ganun ka. Na pag wala naman sa control mo yung nangyari, why cry about it? Ganun. Diba? Parang tapos na eh. Bakit ka parang eventually you'll get to a level na ganun. Na kapag may nangyari, kahit sobrang lala nung nangyari, if it was beyond your control, parang, yun talaga. May yung sinabi nga ng wife ko na one of the things she's impressed sa akin is yung how I don't give a fuck with things I have no control over with. Yun nga. Siguro ganun, tulad dun sa'yo, wala ka na magagawa eh. So, although may times pa iniisip ko. Pero like, kayang-kaya kong mag-shutdown na parang, fuck it. Wala. Kaya mo Parang, wala. Ayaw mo na. Ganun talaga. Anong gagawin natin? Di ba? Sabi nga ni John Cena, control the controllable. Sa kanya galing yun. Parang motto niya yun, control the controllable. Na kapag hindi mo kaya control, wala kang magagawa. Wala, tangkin mo. Ganun talaga. Anong gagawin? Pero yung mga kaya mo i-control, yun yung kontrolin mo. Kasi ngayon ko naisip na yung mga iniisip ko pala about sa problem na yun is not really how I could have avoided it, mga ganun. It's more of how will I move forward from here? Yun lang pala yung mga iniisip ko pag may mga bagay na uncontrollable. Andyan na eh. As in, wala ka na magagawa. Parang ako, yung di ba nga, balik tayo dun sa TikTok ko. Kasi like, siguro kung ibang tao, or siguro someone younger, or sabihin na lang natin, siguro kung ako,
Like 10 years ago, meron akong sobrang daming followers. Tapos I lost my page. Siguro nag-iiyak-iyak ako. Pero ngayon parang, okay, fine. I guess I'll look for a job now. Di ba? Like, I guess I'll um, start all over again. I guess I'll go back to corporate again. It is what it is. Wala, ganun talaga eh. Siguro, ano eh, it comes with age that you just learn how to, not give a fuck. Wala, ganun talaga eh. Totoo yun. Apply niyo yun. Hindi sa lahat ng bagay Baka mamaya may problema kayong mawawalan na kayo ng kuryente bukas, walang pagkain ngayon. Ang gawin yung mindset, it is what it is. Hindi, bobo yun. Hindi gano'n, Hindi ganun, bobo yun. Yung mga bagay lang tulad na yun, sunugan, di ba? Namatayan, or Nawala ka tawag ng yun. ano. Basta, Ganun bagay. like, basta pag beyond your control, like, you did everything you can. And wala talaga, ganun talaga, wala kang nagawa. It is what it is. Just move forward. And I know it's easier said than done. Pero, wala eh. But it's actually easier than thinking about it na in a way na paproblemahin mo siya. Hmm. Mas madali. I mean, mahirap gawin pero mas healthy. Hmm. Mo Yeah. sabihin yan, mas okay siya, mas helpful. Tsaka minsan, wala. Malas lang talaga. You're in the wrong place at the wrong time. And, ganun Sabi lang ni talaga. Joshua, nung nangyari yung TikTok niya, he was just at the right place at the right time. Minsan, you're just at the wrong place at the wrong time. And shit happens. Wala, malas ka lang talaga. Ganun. Ganun eh. Wala eh. Anong gagawin? Di ba? Like, shit happens and gusto ko sabihin na shit happens for a reason pero minsan walang reason. Minsan wala. Nandun ka lang talaga and nangyari sa'yo and fuck. Wala. Ganun talaga. pangbalanse ka lang sa mundo. We are just a tiny speck in a endless number of atoms in the universe. Imagine mo, si Zaldico, posibleng mamatay siya ng inatake. Namatay siyang mayaman. O kaya si Atong Ang, no? Namatay ng mga ganun at simpleng atake lang, ganun. Minsan ganun talaga. Namatay na mayaman. Minsan bad people just get away with it. Sometimes good people don't get a break. And that's life for ya. Ganun talaga. But we do the best we can. Yun talaga, we try and try and try. We do the best we can. So yun yung motto pala ng The Baggage Counter, no? Keep moving forward. Keep moving forward. And, just keep swimming. Try and try until you literally die. You literally die. Wala kayong matututunan sa podcast na to. Pero di ba, no? Hindi namin kayo i-encourage. Doon lang tayo sa putang inang real. Doon tayo sa totoo. Madalas yung sabihin nung bata tayo na try and try. Parang joke lang siya. Try and try until you die. Pero, totoo pala yun. Totoo yun. Putang ina. You try and then you just die. And, ganun talaga ang buhay. Yun. Kobe, producer, ikaw tingin mo, fair bang mundo? Life isn't fair. Yun. The sooner you realize that, the better. Hindi ka may encourage dito sa episode na to, pero dun lang tayo sa puta inang totoo. Life is unfair. Stop moping about it. Stop whining. Stop complaining. And get up and do something about it, you lazy fuck. Bigyan ako naisip yung pinag-usapan natin kanina about contentment. Yeah. Nakakaingit. Sobrang nakakaingit na merong mga tao na sobrang kontento sa buhay nila na hindi magarbo, hindi luxurious yung buhay, pero sobrang saya nila, sobrang kontento nila na parang, how? Di ba? Like, bakit ako, I always want more. Di ba? Like, how? How do you get to a point na
You are genuinely happy. Tingin mo, like, magkakano yung kailangan mong monthly income para maging genuinely happy ka? Yung sapat na. At least. Ah, Feeling ko meron threshold yan eh. Kasi if sumobra ka naman, parang masama din. ah, Kasi pag sumobra ka, ay wala, totoo yun, more money, more problems. Totoo yun. So feeling ko merong certain threshold na pag ganitong amount, sucks na yun. Na parang masaya ka. Ano yung mga tax brackets ba? Di ba meron yan eh? Merong mga, yeah, yeah, yeah. merong mga brackets yan eh. Ah, So dun tayo sa just before yung line na Makati yung tax. ano? Ano yun? di ko kabisado yung tax Ako reform. din eh. Ako rin, di ko alam eh. Pero, siguro now, if Even yung mm, makuha yung the lifestyle I want, the lifestyle you want. na masaya naman ako basta merong kotse. Kahit Na nga maayos. na maayos, putang inang Nissan Sentra 1.6 N16, tang inang IACB. Kailangan ko pa magpalit ng valve cover. Tsaka ng hindi ko alam kung ECU ata yung putang inang problema. Anyway, ano to, ano ba? Like, to be comfortable, feeling ko kahit hindi nag-own ng bahay, okay lang sa akin. Mm. Kahit na nagre-rent, pero yung sweldo ko is like, siguro combined income na namin, 200 siguro, sapat na. Parang alam ko para siyang maliit. Para siyang maliit. Ako, nalakayan nga ako eh. Hindi, sa yung lifestyle na Gusto niya eh. lifestyle na gusto mo, meron kang kotse, meron kang, well, medyo malaki nga siya, 150 siguro ang pinakasakto. Like, super sakto nun na sa lifestyle na okay. Ah, Like, it's not great, hindi ka mayaman, hindi ka luxurious, pero comfortable. 150 a month? What do you think? Ay, may dalawa kang anak eh, so mas actually, malaki. gusto ko sabihin na 150 is okay. Gusto ko sabihin kung same nyo na no kids. Oo, But to think na may dalawa pala akong anak, 300. oo. Kasi yung mga bagay na hindi naman dapat kailangan, pero Oo. nagiging kailangan, let's say for example, yun lang yung sinasabi, gusto ko silang i-enroll sa self-defense. Kung totoo hindi naman kailangan eh. Pero sobrang fucked up kasi ng safety, peace and order dito sa atin. Kailangan. Mm. Pero yun, hindi naman sana kailangan. Kung ngayon, ang laking factor nung economy na kung nasan tayo. Mga Totoo. ganung bagay. Kung tawag ito, kung sobrang ganda nung ano sa atin, ng transportation, do you think gugustuhin, and siguro gusto mo pa magsakyan, pero would you say no na sa commute? Baka hindi mo na isumpa, baka ma-enjoy mo na. Ngayon nga, di ba nga, nag-commute ako last time. Na-enjoy ko siya. Ginawa ko siya twice this week. Pero, hindi ako nag-jeep. Nag-soft commute ako hanggang LRT point. So, nung kailan ba to? Tuesday or Wednesday, nag-in-drive ako papunta sa LRT Marikina. Mura lang yun kasi lapit lang eh. Siguro mga 100 plus. Mahal pa rin pala. Pero umuulan eh. So hanggang LRT Marikina. Tapos ako, LRT to Marikina to Cubao, tapos Cubao to Glorieta. Kung i-compare mo if nag-grab ako all the way, yun, mga 500 to 600. Pero dahil nag-in-drive lang ako tapos nag-LRT, parang 200. Which malaki pa rin tipid. Which is sobrang mind-blown ko talaga na 23 pesos from Marikina to Makati. Tapos nung yesterday, nag-angkas ako from bahay hanggang LRT, which is like 80 pesos. Tapos 23 pesos hanggang Makati. O di ba parang Makati. Di ba? Like, wow, bro. Pag ginas mo yun. Pag ginas mo, mahina ang 500 sa isang labas. Sa mahal ng gas ngayon, yung 500 mo, hindi ka na makakabalik. Kailangan 1,000. Kailangan 1,000 papunta pabalik. So, sobrang laking factor nung Kung maganda lang yung transportation dito sa Pilipinas,
In Hindi general, yung ekonomiya, kung sobrang ganda ng ekonomiya, basta lahat na natin yung peace and order, education, health, etc., bababa pa yung hinihingi kung parang, for mm, example, 100, 200, bababa pa yun eh. Kasi kung maganda yung education, hindi mo na kailangan mag-private school. true. May ibang bansa kasi na ang public school nila is quality pa rin. Mga ganon. Well, dito naman, naalala mo yung private school natin, di quality. Saklap, no? Sa, Mga private na. tangina, nag-private ka, nagbayad ka. Sana nag-public na lang tayo nun eh. Pero sige, tanggalin natin muna yung mga ganong bagay. Mga Gustong gusto i-bash eh. Super entertaining i-bash kasi nung high school natin. Pero okay, fine. Fine. 150 kaya. I mean, masaya ako doon. Yung mga tamang, 150, no? tamang makapag out of town once in a while, once a month, mga ganun. OA? Kaya yun. Oo, pero Sa OA ganung once budget. pero Masyado madalas? para sa akin masyadong feeling ko it's the trentahin in me na ayokong mag out of town ng every month dahil nakakapagod. Hindi dahil sa gastos. Dahil Kasi kahit nakakapagod. Batangas lang ganun. Nakapagod pa din. Mag-drive nga lang ng MOA, nakakapagod din. Hindi ko to binabawi pero ako kasi, kaya gusto ko, actually, dahil para sa kids. Well, yeah. Okay, fine. Pero gets ko yung sinasabi mo. Pero diba, nakakapagod eh. Nakakapagod yung every month ka mag-out of town. Like, what? Like, really? May nabasa ako sa threads. May nagtanong na parang crowdsourcing lang daw. Tinatanong niya kung magkakano daw ngayon ang school. Hmm. Gusto lang niya magkaroon ng idea pag dumating yung future na may sarili na siyang kids. Tapos po tayo mga sagutan ng mga parents. 100K, elementary, 70K. May mga sumasagot na mas mababa, 20K, 30K. Pero, kung pangit quality shit. siguro. Yeah, oo. Kasi yung mga 100 na yun is yun daw yung mga Mid. progressive school, mga authentic na Montessori. Di ko alam ba't may authentic May na ganun. Montessori. Meron bang hindi authentic na Montessori? Siguro baka meron ginagamit na yung Montessori. Baka curriculum lang. Well. Pero Gets. ayun, na mga quality schools is nasa 100. Ang laki nun. Kasi preschool, elementary pa lang, wala pa yung high school, wala pa yung college. Iba pa yung college. Buti pala, hindi kami mag-aanak. And let me put it on record, hindi kami mag-aanak. Hindi talaga. Hindi ko kaya. Feeling ko, I'm traumatized. I'm too traumatized to have children. The trauma ends with me. Meron akong share bigla. Nakwento ko to last time, pero kwento ko pa rin. So, I just had a vasectomy, di ba? Mga pala. Pero, medyo kinakabahan kami ngayon. Kasi, parang a few days delayed na. Meron ngayon, pero hindi namin alam kung menstruation na siya or spotting. All throughout, since nabuntis si MJ, talaga nag-ano kami, condom. Pero may isang beses, parang after nun, nagtataka kami, ba't may parang tumagas? So, hindi ko alam. Wait lang, paano tumagas? Hindi ko rin alam, okay? Bakit hindi mo alam that alam mo? Hindi ko alam kung parang lumabas siya sa condom hanggang dun sa Okay, so hindi ko talaga alam. Nag-leak test kami. Kinuha ko after yung condom, tapos lagyan ko ng tubig. Malamang ginagawa mo naman yon. Safe naman. Iniisip ko lahat ng logical na paraan kung paano siya mabubuntis. Hindi dapat. Lalaki. Pero, ito yung sinasabi ko na ayaw na namin. Ayaw talaga namin. Kasi nagpapasectomy ka nga, di ba? Oo. Tapos, the main reason kung ba't Tapos kinakabahan ako, baka may problema yung condom. Kasi may isang beses, nung last time naman, paghatak ko ng condom, matanggal yung, alam mo yung natitirang goma? Yung parang, yung ring. Pagtanggal ko, yun lang yung tanggal, tapos naiwan yung, parang napunit kagad. So, hindi ko alam kung parang, shit, expired ba yung condom na nagamit namin? May plastic ng ice candy. Ina. Pero ito yung kung sakasakali man. If ever man, sana lalaki.
Sana lalaki at if ever, ayaw na namin pero matutuwa kami in a way na parang ito yung sinasabi namin, ito kagustuhan na 'to nung nasa taas. Hindi Pa miracle oo. baby na 'to Wala. Well, we can only hope. na lalaki, kung Lalaki sakali man. naman, oo. May isang beses pala, tinanong ko si mama tungkol sa kung nanonood ba siya ng podcast natin. Oo. Sabi niya, oo, pero hindi daw niya tinatapos. Ang reason niya kasi, ang haba daw. Kasi usually, 1 hour mahigit yung natin eh. Oo, may mga recent natin na puro mga 1 hour mahigit. Wala tayong 40 minutes, Wala. Sabi ko, proud na proud pa naman ako na, hindi ako masyadong nagmura dyan. Tapos hindi mo lang tinapos, mama naman. Ma, follow ka, subscribe. Mama? Hindi, feeling ko naman na ang target audience talaga ng podcast kasi pag tinignan mo yung age, talaga, parang Pasok eh, oo. 28 to 34, mga ganun. Yun sobrang taas nun eh. Yun yung We're pinakamataas. hitting the right spot. We're hitting the G's. Hitting the spot. Anyway, tsaka feeling ko, yung mga long form na ganito, na talking heads, na yung mga nag-uusap is more aimed to an audience na sabihin natin yung mga naka-earphones na nagko-commute or yung mga nagda-drive na nasa traffic. Ganun. Feeling ko hindi siya pang yung ipapanoorin mo sa Papanood, TV. yeah, Hindi. Feeling ko feeling ko pang kill ng time. Feeling ko pang white noise. Tapos, alam mo yung parang hindi ka masyado nag-pay attention. Piniplay mo lang. Tapos biglang, biglang may maririnig ka na, puta nga. Oo nga, totoo nga. Latak pala tayo. Okay lang yun. At least, At least parte kami ng buhay nyo. true. At least nakikinig kayo. At dahil dyan, we would like to invite you all to follow us, subscribe sa ating Facebook, Spotify, we have Instagram, Discord, YouTube, Apple Podcast. Yes. Did I miss And anything? TikTok. And TikTok. Yes. Follow na kayo. Subscribe. Yes. Listen. Every Saturday. Every Saturday, 6 6 p.m. p.m. And again, nakikita nyo yun yung Others Bake Shop. If gusto nyo ng brand placement, pwede namin dyan yan ilagay. Pwede rin dito, meron pang space dyan. Yes. Pwede rin dito, may space pa dito. Ito yung House of Genesis, kala Daniel yan. Baka hindi nyo lang naitatanong, no? Pero meron tayong listeners sa US, Australia, and New Zealand. New Zealand or Canada? Meron ngang UAE eh. Ganun kami kalupit. Hindi ko rin alam paano, how. Pero, Galing kami. so that we don't leave this episode on a negative note. Kasi parang medyo nag-rant tayo Yeah, buong episode eh. Hindi medyo nag-rant talaga. Actually, baggage nga eh. well, true. Ito yung talaga, baggage talaga to. Ito yung hardcore baggage to. And actually, parang ang dami pa natin parang ang dami ko pang gustong sabihin. Ang dami pa natin gusto pag-usapan. Pero, sige na nga, para hindi super haba. Ito na yung last question. When everything is falling apart, who is the first person you call to vent to? I think my answer isn't really a surprising answer. Asawa ko. Feeling ko ako din. Ganun din. Yun naman talaga Feeling ko yun din eh. Asawa mo. Pero other than your wife, yan na lang. Feeling ko ako, I can honestly say na ikaw. Di ba pag may ko, na ikaw, tsaka siguro geek talk. Pero ikaw din. Tingin ko rin ikaw, tsaka yung siblings ko. Yun na. Pero yung sa atin, madalas naiipon eh. Naiipon, tapos pag-uusapan natin ng Pag nagkita kami, on a weekly basis. pag nagkita kami, tapos yun, buhos na ng mga tuloy-tuloy kwento. na yan. Oo, Positive, tapos, negative, mga pinagdaanan, etc. etc. Medyo magko-complain pa nga kami sa isa't isa pag wala kaming chismis eh. Parang Wala pa ba yan? tayong- Boring. Boring naman. Wala namang chismis. Oo. Tapos, pag nagkwentuhan na kami, matik yan, malalaman na rin ang asawa namin Oo. pag-uwi. Alam mo ba, sabi ni Daniel, Madalas actually kasama sila eh.
Oo, Madalas may well, kasama sila, oo. totoo. Ayun, yeah, si Mitch tsaka siblings. Specifically hindi, silang lahat ng siblings ko. So, Inggit, ayun. joke lang. Pero yun, anyway, paano ba? Siguro, with trying times like this, with hard times like this, make sure you have someone to vent to. Kasi very important yung nag-express ka ng feelings, nag-express ka ng emotions, na ilalabas mo yung frustrations mo. Hindi naman yung mananapak ka ng tao. Oo. Pero mali din yun. Mali yun. What I mean is, yung nailalabas mo yung emotions mo in a healthy way. Kasi kung tinatangke mo lang lahat ng mga bagay, hindi rin healthy yun. I think, yung sinabi ni Diyos is most especially pa to sa mga lalaki. Totoo. Hindi Kasi, niyo kailangan magpaka-macho. We have our down times, we have those times where we are vulnerable as well. And totoo. okay lang naman yun. Totoo. You're not less of a man if you vent out, if you express your feelings, if you express your emotions. It doesn't make you less of a man. Kasi ang tunay na lalaki, May burat. Sorry. totoo. Ang tunay na lalaki, It takes a real man to express his feelings. Dahil it takes confident ka in your own skin, dahil secure ka in your sexuality, secure ka in your identity, you know who you are. So kahit na mag-express ka ng feelings, na kahit na merong mga ibang mga may toxic masculinity dyan na magsasabi na, bading ko kasi umiyak ka. It doesn't make you less of a man to cry because real men cry. Real men express their emotions. it also takes a real man to know and acknowledge their own weaknesses. Yes. Kaya pag yung mga nagkasabi na, pag lalaki, dapat macho. Tangina mo. You are weak! You are weak! I'm sorry to say, ang kabataan ngayon, you are weak. Sabi nung iyakin. Sabi nung iyakin, nasigawan lang, umiyak. Gusto ko pagandahin. Sabi ng iyaking DDS. Naku, manggigigil sila. Sorry. Wala ko tayong sinabi. Wala akong sinabi. Ngayon, Kumakanta. Our country free! ayun na. Oo. Kaya Hallelujah. kayo, lagi niyong kamustahin yung mga kaibigan niyo. Hindi niyo kumikinamusta. Ba yan? Ano ba yan? Ayoko nga mag-usap tungkol dun. Doon din pupunta. Tama na yan. Tama na yan. Anyway. Thank you for checking in with us. Thank you for leaving your baggage for an hour. Thus, pag-uwi nyo, andyan pa rin yung baggage. Kasi kahit kami meron dun eh. Anyway, yun nga. This is the Baggage Counter. Your millennial survival guide for the messiest decade of your life. All right.